Nang gabing iyon, ang maliit na nayon ay nahuhulog pa rin sa isang huwad na kapayapaan. Nagtipon-tipon ang mga tao sa tindahan ng mamihan, mabilis na humihigop ng maiinit na mami bowl, nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa gitna ng tunog ng paghampas ng kutsara sa mga mangkok, sa gitna ng mga bulungan at tsismis, may isang bagay na walang nangahas na sabihin ng malakas. Isang malabong takot ang nakatago. Mga hiyawan sa gabi, mga figurang nawawala ng walang bakas, at mga pulang mata na lumilitaw sa mga alaala ng mga lasing na gumagala sa hating gabi. Sinisi nila ito sa kanilang imahinasyon. Umasa sila sa mga tsismis para mawala ang kanilang mga alalahanin. Ngunit ang katotohanan ay palaging may paraan ng pag-angat sa ibabaw at sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay naging anyo ng isang batang babae. Siya ay napakaganda na ito ay nakakakuha ng hininga ng mga tao. Ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak na parang batis sa gabi. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang mag-alab ang puso ng mga lalaki sa nayon. Ang kanyang pangalan ay ibinubulong sa bawat inumin, bawat sulok ng palengke, Melissa. Ngunit mas maraming tao ang nagnanais, mas maraming tao ang pinagmumultuhan, mas kakaibang pagkamatay ang nangyayari. At pagkatapos, ang bawat patong ng mga maskara ng nayon ay unti-unting nahuhulog na nagpapakita ng katotohanang walang sinumang nangangahas na harapin. Mayroong isang mandaragit na naninirahan sa kanila. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang magandang dalaga na pinagnanasaan, ngunit isang kwento tungkol sa kung paano ang pagnanasa ng tao ay naging isang pinto na nag-aanyaya sa kadiliman. At kapag nabuksan na ang dilim na iyon, walang makakapigil. Sa isang liblib na probinsya, mayroong isang maliit na nayon na matatagpuan sa pagitan ng malalawak na bukid at mga bumulong bundok. Napakapayapa at pamilyar sa nayon na tila nakalimutan na ito ng panahon. Tuwing umaga, ang tunog ng mga tandang ang gumigising sa mga tao. Ang mga nanay ay abala sa pagdadala ng tubig. Ang mga matatandang lalaki ay naglalaro ng chess sa ilalim ng puno ng saging at ang mga bata ay tumatakbong walang sapin, tumatawa ng malakas sa maalikabok na kalsada. Sa gitna ng baryo, mayroong isang maliit na restaurant, mamihan, kung saan nagtitipon ang mga tao. Naroon si Tatang Apot, ang masungit ngunit masayahing may-ari ng restaurant. Bawat kwento, mula sa kung sino ang nagpakasal sa kung sino ang buntis, hanggang sa kung sino ang nanalo sa lottery, ay ipinasa mula sa maliit na restaurant. Ngunit pagkatapos, sa karaniwang pagkabagot, isang kakaibang figura ang lumitaw. Ang babaeng iyon ay pumasok sa nayon na parang kakaibang hangin na pinatahimik ang lahat. Naririnig lamang ng mga tao ang kanyang mga yabag na umaalingaw-ngaw sa landas na bato. Ang mahaba niyang itim na buhok hanggang baywang. Ang maningning niyang mga mata ay tila nakakakita sa kaluluwa ng sinuman. At ang ngiti niya isang ngiti na parang sasabog na ang puso ng maraming lalaki sa nayon. Ang pangalan niya ay Melissa. Mula sa sandaling iyon, ang bawat kwento sa Mami Restaurant ay umikot sa kakaibang babaeng ito. Hinangaan ng mga tao ang kanyang kagandahan. Naiinggit ang mga lalaki, naiinggit ang mga babae. Nais malaman ng lahat saan nanggaling si Melissa.
Bakit niya pinili ang maliit na nayon na ito upang manirahan? Ngunit habang ang buong nayon ay namamangha pa rin sa kanyang kagandahan, kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Sa gabi, narinig ng mga tao ang hiyawan na umaalingaw-ngaw mula sa mga bukid. May mga taong gulat na umuwi, ang kanilang mga damit ay punit-punit na parang nahirapan sa isang bagay na hindi nakikita. At pagkatapos may mga hindi na bumalik. Sa gitna ng mga bulong, sa gitna ng nalilitong mga mata, isang tanong ang sumabit sa langit. Si Melissa, ang magandang dalaga, isa lang ba siyang hindi nakakapinsalang tao? O siya ba ang sentro ng kadiliman na unti-unting bumabalot sa nayong ito? At sa gayon, nagsimula ang trahedya. Simula nang lumitaw si Melissa, tila nagbago ang kapaligiran sa nayon. Ang karaniwang mataong umaga sa mamihan ay napuno na ngayon ng mga bulong at lihim na sulyap. Ang mga lalaki lahat ay nabighani. May mga nagkunwaring dumaan sa daang madalas na tinatahak ni Melissa para lang masilip. Ang ilan ay umaaligid sa malayo, sinusundan siya ng bawat hakbang. Ang ilan ay nakaupo pa nga ng ilang oras sa dilim para lang makinig sa malambing na boses ng kumakanta na nagmumula sa bahay na kanyang tinutuluyan. Ang paghanga ay nauwi sa pagkahumaling. Ang pagnanasa ay naging panganib. At ang panganib na yon, unti-unting nagbukas ng pinto sa isang bagay hindi tao. Si Jong, ako, ay walang pagbubukod. Naakit din ako, napahawak din sa mga mata ni Melissa. Ngunit may kung ano sa mga mata na yon ang nagpabagabag sa akin. Minsan, sa ilalim ng madilim na liwanag, nasulyapan ko ang pulang kulay na kumikislap sa mga mag-aaral. Isang beses, habang naglalakad si Melissa, naramdaman ko ang kakaibang lamig na dumaloy sa aking gulugod, pinalamig ako hanggang sa buto. Noong una, kinumbinsi ko ang sarili ko na isa lang itong ilusyon. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang mangyari ang mga ganid na bagay. Isang binata mula sa nayon, malusog, kabataan, ang biglang bumagsak sa gitna ng palengke. Nang makasagasa ang mga tao, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay kulay ube, na para bang lahat ng dugo ay naubos sa kanyang katawan. Isang gabi, isang lasing ang natagpo ang patay sa tabi ng ilog. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang katawan ay natatakpan ng malalim na mga gasgas. Hindi katulad ng anumang sugat na iniwan ng isang hayop. Natakot ang mga taga-nayon. May bumulong, aswang. Itinanggi ng iba, aksidente lang iyon. Pero sa mga mata nila, nakita ko ang lungkot. At pagkatapos dumating ang unang rurok. Ito ay isang madilim, kulay abong gabi na naliliwanagan ng buwan. Ang aking pinsan, si Ramil, ay inatake sa kanyang pag-uwi mula sa taberna. Sinabi ng mga kapitbahay na nakarinig sila ng mga hiyawan, mga tunog ng pakikibaka, pagkatapos ay katahimikan. Nang matagpuan nila si Ramil, nakahandusay siya sa lupa. Punit-punit ang kanyang damit, may marka ng higanteng kuko ang kanyang dibdib. Mahina ang kanyang paghinga, dilat ang kanyang mga mata sa gulat. Tumakbo ako papunta sa kanya, sinusubukan ko siyang gisingin. Sa kanyang gasgas na hininga, si Ramil ay nagkaroon lamang ng isang pangungusap na. Pula mata, mahaba buhok.
at saka nahimatay. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang mga bulong na iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, na may halong patuloy na pag-ungol ng mga aso sa buong nayon. Nagsimulang maghinala ang lahat. Ngunit walang nangahas na sabihin ito ng malakas. Dahil ang tanong ay masyadong nakakatakot. Melissa, siya kaya ang halimaw na nagtatago sa dilim? Ang salo-salo sa nayon noong taong iyon ay orihinal na ipagdiwang lamang ang kaarawan ni A. Kapitan. Ang mga tao ay umaawit, nagsasayaw sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw, at umaagos ang alak na parang batis. Inakala ng lahat na isa itong masayang gabi, para makalimutan ang mga pagkalugi na nangyari. Ngunit walang sinuman ang umasa sa mismong gabing iyon, ang pinakakakilakilabot na katotohanan ay nahayag. Late dumating si Melissa. Tila natahimik ang buong karamihan nang pumasok siya. Nakasuot siya ng masikip na pulang damit, maaliwalas ang mukha, kumikinang ang mga mata sa kakaibang liwanag. Lahat ay tumingin sa kanya ng madamdamin, ngunit iba ang nakita ko. Sa gitna ng mga kumikislap na ilaw, nasulyapan ko ang mga mata ni Melissa na nagbabago ng kulay mula sa itim na itim hanggang sa maliwanag na pula. Sa isang iglap, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot na nagpapakita ng dalawang matutulis na puting pangil na nagniningning sa ilalim ng liwanag. Akala ko may nakikita akong mga bagay hanggang sa may ilan pang umatras na gulat. Nakita na rin nila ito. Hindi lang si Melissa. Sa isang sulok ng mesa, si Aling Bebeng, ang tsismosang kapitbahay na karaniwang marunong lang magsismis, ay may mga bahid ng itim sa ilalim ng kanyang balat, mga asul na ugat na tumatayo na parang mga ugat ng puno. Nang dumaan ang liwanag, nakita ko rin ang kanyang mga kuko na lumalaki ng hindi normal. Natahimik ang nayon. Walang nangahas na magsalita, ngunit alam ng lahat, kasama nila ang mga taong hindi na tao. Sa mga sumunod na araw, ang buong nayon ay minumulto. Hindi makatulog ang mga tao. Sa gabi, ang mga aso ay walang humpay na umaalulong, sumisitsit ng mahaba at malakas na parang hudyat ng kapahamakan. Nagsimulang magkasakit ang mga bata na may mataas na lagnat na hindi alam ang dahilan. Ang mga ina ay umiiyak, hawak ang kanilang mga anak sa kanilang mga bisig, habang ang mga ama ay nakahawak sa kanilang mga bolo, kalawang na kutsilyo, na tila sila ang kanilang huling sandata laban sa di nakikitang kasamaan. Hindi rin ako makatulog. Sa bawat pagpikit ko, naaalala ko ang pulang mata ni Melissa, parehong maganda at nakakakilabot. Kailangan kong humanap ng sagot. Isang madilim na gabi, habang naghahanap sa lumang bahay ng aking lolo, natuklasan ko ang isang maalikabok na dibdib. Sa loob ay isang sinaunang diary, ang papel ay dilaw, ang amoy ng amag ay malakas. Nanginginig kong binuksan ito at ang bawat pahina ay malinaw na nakasulat sa nanginginig na mga titik. Sa aming nayon mula pa noong unang panahon, mayroong isang angkan ng mga aswang. Nakatira sila sa gitna ng mga tao, nagtatago sa nakikita. Ang iba ay mga mangkukulam, ang iba ay nagpapanggap ng mga balo, ang iba ay nagtatago sa likod ng kagandahan upang akitin ang mga lalaki.
Ang mga bagong dating ay maaaring pain lamang. Maaaring sila rin ay biktima na naging isa sa kanila. Tumibok ang puso ko. Kaya si Melissa hindi kaya ang may kasalanan. Marahil siya ay biktima rin ng isang sumpa na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ngunit kung gayon, sino ang tunay na halimaw na nagpapakalat ng takot na ito? Nang gabi niyon, isinara ko ang diary, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Sa labas, umalingaw na naman ang huni ng mga aso. Alam ko kasi simula pa lang ng bangungot ng ngayon na ito. Nang gabi niyon, pigil hinina ang buong nayon. Sumipol ang malamig na hangin sa mga bubong na gawa sa pawid. Ang mahabang alulong ng mga aso ay hudyat na may paparating na kakilakilabot. Mabilis na kumalat ang mga alingaungaw, Melissa at Aling Bebeng. Ang dalawang pinakakilalang pangalan ay mga aswang sa anyong tao. Nagtipon-tipon ang mga taga-nayon, may dalang mga masyete, punyal, mga sako ng bawang na nakasabit sa kanilang mga dibdib, mga bote ng langis na binasbasan ng manggagamot. Natakot ang lahat, ngunit alam nila, maaaring lumaban o mabiktima ng kadiliman. Ako, Jong, sa lumang bahay na gawa sa kahoy, nagsindi ng oil lamp. Bawat liwanag na sumasayaw sa dingding ay lalong nagpasindak sa gabi. At pagkatapos umalingaw ang tunog ng pagkamot sa pinto. Mabagal. Mahaba. Parang mga kuko na sinusubukang basagin ang bawat hibla ng kahoy. Pagkatapos, isang nakakatakot na tunog, ang tunog ng mga pakpak ng paniki na humahampas ng malakas na tumatama sa bubong. Nahulog ang mga kumpol ng alikabok, pagkatapos ay kumatok-kumatok, bahagyang yumanig ang bintana. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos ay biglang bumukas ang bintana. Ang malamig na hangin ay pumasok kasama ang isang figura, mahabang buhok na lumilipad ng ligaw, pulang mga mata na kumikinang sa dilim. Melissa. Pero nabagok na ang mukha niya ngayon. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga labi ay napunit, na nagpapakita ng mahahaba at matutulis na pangil. Hindi na tao ang ungol na nagmumula sa kanyang lalamunan. Nagmamadali akong pumunta sa mesa, kinuha ang pilak na punyal ng aking lolo. Kasabay nito, ang aking mga kaibigan at ilang mga kabataang lalaki mula sa nayon ay sumugod, na may hawak na bawang at banal na langis, na nakikipaglaban ng desperadong. Nahulog ang lampara ng langis at binalot ng makapal na kadiliman ang bahay. Tanging ang liwanag lamang mula sa kumikislap na mga sulo ang natitira, na nagbibigay liwanag sa buhay at kamatayang labanan. Sumulpot din si Aling Bebeng. Lumabas siya sa dilim, nanginginig ang katawan, humahaba ang mga kuko, pumutok ang balat at naging kulay abo-itim. Umalingaw ang kanyang namamaos na tawa, dahilan para mag-freeze ang dugo ko. Nagsimula ang labanan. Ang mga taga-nayon ay naghagis ng mga sibuyas ng bawang, nag-spray ng banal na langis, at sinugod nila ang mga ito sa nakakatakot na bilis. Punyal laslas sa kanilang mga laman, ngunit ito ay upang maging malalim at malakas na magdulot sa kanila ng sakit. Isang binata sa tabi ko ang nagkamot ng mga kuko sa dibdib, bumulwak ang dugo na parang fountain. Ang isa naman ay ibinato sa dingding, nabali agad ang leeg. Malinaw kong naaalala ang sandaling sumugod si Melissa sa akin. Ang mga mata na iyon mayroon pa ring pahiwatig ng pagiging makatao, na parang nagsusumango. Ngunit pagkatapos, ilang segundo lamang, dumating ang mga kuko. Lumingon ako, gamit ang punyal para saksakin siya ng diretsyo sa balikat.
Ang hiyawan ay umalinggaw sa buong bahay, na yumanig sa buong espasyo. Ang suntukan ay tila tumagal magpakailanman. Nang sa wakas ay pilitin ng mga taga-nayon na palabasin sina Melissa at Aling Bebeng, itinali nila ang dalawang sugatang katawan, binuhusan ng mantika, at naglagay ng pugad sa gitna ng plaza. Nagliyab ang apoy na nagliliwanag sa bawat mukha. May ilang umiyak sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan ay tumawa ng baliw sa tuwa. Ngunit sa apoy na yon, sakit lamang ang aking nakita at isang hindi nasagot na tanong. Dahil nang unti-unting namatay ang apoy, abo na lamang ang natitira at umaapoy na amoy sa puso ng bawat taga-nayon, may pagdududa pa rin. Napatay ba talaga natin ang aswang o sinunog lang ng buhay ang mga kapuspalad? Pagkatapos ng madugong labanan noong gabing iyon, nabalot ng matinding katahimikan ang nayon. Si Melissa, ang kanyang katawan ay punit-punit, ang kanyang mga mapupulang mata ay unti-unting kumukupas, ay pinilit na ipasok sa apoy kasama si Aling Bebeng. Akala ng mga taga-nayon ay tapos na ang lahat ng masunog ng liwanag ang dilim. Ngunit kinaumagahan, nang maalis ang abo, napagtanto ng mga tao ang isang bagay na nakakatakot, na wala ang katawan ni Melissa. Walang bakas, na parang hindi pa siya nakapunta doon. Lumipas ang mga araw, at unti-unting bumalik sa normal na ritmo ang ngayon. Nagtakbuhan muli ang mga bata sa bakuran ng communal house. Napuno na naman ng tawa ang mamihan ni Tatang Apot, nagkunwari ang mga tao na walang nangyari. Ngunit ako, si Jong, ay hindi makakalimutan. Gabi-gabi akong pinagmumultuhan ng hiyawan, ang pulang mata, at ang sandaling tumingin sa akin si Melissa na parang nagmamakaawa. Ang aking puso ay nasa kaguluhan sa pagitan ng puot at isang kakaibang pakikiramay. Makalipas ang isang taon. Sa isang maulan na hapon, nakatanggap ako ng isang lumang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Ang nakasulat, nanginginig na mga salita, kay Jong. Nanginginig ako habang pinupunit ang papel, lumitaw ang bawat salita, malabo ng luha. Jong, buhay pa ako. Ngunit hindi ako ang iniisip mo. Hindi ko pinili ang landas na ito. Pinilit ako. Marami pa ring sikretong hindi nasasabi, maraming katotohanan ang hindi pa mabubunyag. Huwag maniwala sa lahat ng nakikita mo. Tayo magkikita pa. Nabitawan ko ang sulat, ang lakas ng tibok ng puso ko. Biglang dumaloy ang malamig na hangin sa kwarto. Tumingin ako sa taas, sa bintana. Sa labas, makapal ang gabi. Ang ingay ng mga paniki na kumakatok ng malakas sa bubong. Umalinggaw ang mga alulong ng mga aso mula sa lahat ng apat na panig ng nayon, mahaba at pumupunit sa tahimik na gabi. Hinawakan ko ng mahigpit ang sulat sa kamay ko, nanginginig ang buong katawan ko. Sa isip ko, isa lang ang naiisip. Ang bangungot hindi pa tapos. At marahil nagsisimula pa lang.